Kapatid, tayo po ay tumayo. Latin po natin ang ating Bible. Nagawa pa yung ating ito. Sa Revelation chapter 20. Revelation, yan po yung kahuli-huli ang aklat ng ating Bible. At ang Bible po mga kapatid ay sulat na iniwan ng Panginoon para sa ating mga tao. Kaya kung mahal nyo ang Diyos, mamahalin nyo ang Kanyang salita. Amen? Babasahin ko po mula verse number 12. Saan po natin sa verse 12? Nandiyan na kayo? Yung mga walang Bible, digin lang kayo sa screen. Pero dapat ang walang Bible dito, mga bisita lang. Pag member ka ng Bible Baptist Church sa Marilao, dapat may Bible ka. Amen? Hindi ka pwede dapat maging Bible Baptist, wala kang Bible. Pwede ka siguro maging Baptist na walang Bible. Pero hindi pwedeng Bible Baptist na walang Bible. Sayang naman yung pagkakataon sa'yo, Bible Baptist ka, wala kang Bible. Pag wala kang Bible Baptist ka, tawag sa'yo, walang Bible Baptist. Yan ang tawag dapat sa'yo. Verse number 12. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were open, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those books which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Dahil sa madali-madalan. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ninyo po salita. Salamat sa mga awitin. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon, at tigit sa presensya ng aming pong mga bisita. Panginoon, kami nga po ay sama-sama lumalapit po sa inyo ngayon. Hinihiling ang pagkilos ng banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan. Naway, Panginoon, ang bawat talata na maipapaliwanag, ang bawat salita, Panginoon, na amin po may papangaral, ito po'y maunawaan ng maigi ng bawat isa na naririto po ngayon. Kung meron po kami sa kalagitnaan na wala pong katiyakan, na anumang oras siya'y mawala sa mundo nito, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit, naway Panginoon. Dalangin po namin, kausapin po siya upang tiyakin niya po, Panginoon, o tanggapin niya ang kaligtasan na iniaalok mo po sa lahat ng tao. At yan nga po'y matatagpuan lamang kay Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Gamitin mo po, Panginoon, ng inyong pong lingkod, na siyang magiging daluyan ng inyong pong salita, magiging daluyan ng magpapalat hamon, Panginoon, para po sa inyong pong mga anak. Inataas po namin ang inyong pong pangalan. Ito nga po, Panginoon, ang aming iniinig sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mapuno po tayo. Title po natin sa ating po pag-aaral ngayon, Where is your name recorded? Saan po ba nakatala ang iyong pangalan? Alam niyo po, ito pa nga nito, nagkaroon tayo ng barangay election, di ba? Ang unang gagawin mo pag barangay election, siyempre, no? Una, sino ba ngayon dapat mo iboto? Pangalawa, kung nagagaw ka na sa botohan, hinahanap mo yung iyong pangalan. Saan ka ba presinto nakalista? Amen? Kaya hanap ka ng hanap doon sa mga presinto ng mga botohan, wala yung pangalan mo. Yung pala, nasa presinto ng pulis yung pangalan mo, doon nakalagay. No? Anyway, mga kapatid, hinahanap mo yung pangalan mo,
At sa mga ganyang pagkakataon, napakahalaga ng pangalan at kung saan siya nakatala. Kaya dito po sa ating talatang 12 na nabasa, meron pong sinasabi diyan aklat, na kung saan daw sa mga aklat na yan ay nakatala ang bawat pangalan ng sangkatauhan. Ano po? Sabi napakahalaga. Kaya dito, kung makikita niya, sabi sa verse number 12, kung atin pong babalikan yan, ano po? Unawain natin maigi yung talatang 12. Ang sabi dito, nang sumulat, I saw the dead. Nakita niya po yung mga namatay na, o yung mga patay. Ano po? Sabi yan, small and great. Na hindi, meron siya nakita isang grupo siguro dito at meron na namang malalaking grupo o parang sinasabi niya rito yung small and great, yung mga simpleng tao at ang mga malalaking tao. Dahil sabihin, na isa sa mga katotohanan na itinuturo ng Biblia dito sa atin, hindi porke ikaw ay sikat, hindi ka mamamatay. Diba? Sino yan? Si Walker? Ano first name ni Walker? Si Paul Walker, di ba? Ang bira, pag yan napapanood nyo sa Fast and the Furious, ang napakalig magmaneho, di ba? Talagang pinaiikot, di ba? Ano ba tawag yan? Yung drifting, di ba? Ang galing eh. Ayun, namatay din sa auto. Yun na lang, hindi siya nagmamaneho. Siguro kung siya, baka hindi. But anyway, my kapatid, here is a very, sabihin natin, sikat na tao, still, namatay po siya. So we can consider, ito si Paul Walker dito, small or great. Di ba? So, nandoon po yan, mga kapatid. Nakita niya dyan, sabi niya ganyan. And everybody, small and great, mga kapatid, na kilalang tao o hindi, they stand before God. Sila ay nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, sabi, mga kapatid, darating ang panahon na ang bawat isa sa atin ay haharap sa ating Panginoon Diyos. Yan po sinasabi ditong talatang 12. Tuloy ko po. Sabi niya, and the books were open. Natignan niyo pa, dahil may S, ano ang tawag yan sa ating, English? Plurals. Plurals. May S di ba? Di plurals. Di ba? So sabi niya, the books were open. Sabi mga kapatid, this is more than one book. Di ba? Kasi nga, pag naging 2 books na yan, mga kapatid, ibig sabihin, di ba? Marami na po siya. So hindi natin alam, pero ako'y naniniwala, higit pa rin ito sa 2 aklat. Right. Sabi niya, and the books were open, sabi diyan, and another book was open. Sa yung isa, mga aklat, ang isa naman ay nag-iisang aklat lamang. Right. Tama po ba? Tingnan nyo kung tama yung aking pag-uunawa dito sa English na salita dito. At ano pa sabi diyan? Yung book na yon, which is the book of life. Aklat ng buhay. Okay. So, kung unawain po natin, 2 grupo ng aklat, yung isa mga aklat, at yung isa ang aklat. At yung ang aklat, tinawag po dyan, aklat ng buhay. Sa madaling sabi, yung mga books, hindi aklat ng buhay. Kasi yung isa lang ang tinukoy dito na aklat ng buhay. Sabi ka yung isa, aklat ng patay. Pero ang tanong, ano po ba ang definition dito sa Bible ng buhay at ng patay? Okay. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino yung magbabayad ng kasalanan? Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So sa madaling sabi, lahat na nagkasala ay magbabayad at ang kabayaran ay kamatayan. Ang tanong ay ito, na ang bawat isa ba sa atin na naririto nagkasala? Amen. Dito, magtataas ang kamay na walang kasalanan. Sige po.
Meron po ba? Gusto ko maging honest kayo. Sabihin niyo, Pastor, ako ba? Wala ako ni isang kasalanan. Na wala makapagtaas ng kamay. Sa tayo ba'y aminado lahat ay nagkasala? Amen. Okay, very good, mga kapatid. Sa lahat tayo magbabayad. Right. Lahat tayo mamamatay. Right. Meron ba dito hindi mamamatay? Ha? Kung yung may mga agimat ka, patay din eh. Di ba? Sabi, may agimat daw siya, hindi daw siya namamatay, patay din eh. Oh. So, maliwanag po yun. Pero mga kapatid, tignan niya, yung aklat, yun ang aklat ng buhay. Yung mga aklat, yung po yung aklat ng mga matay. Now, pag sinabi nating patay, buhay ka pa, patay ka na, spiritual, dahil sa iyong kasalanan. Amen? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang pangalan nating lahat ay nandoon nakatala sa mga aklat. Amen? Okay. Tuloy natin yung pagbabasa. Sabi niya na, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ano po ba, mga kapatid, na ang gawain o bakit ano ba yung purpose ng mga aklat na nakasulat po dyan ang bawat pangalan ng bawat isa sa atin at ang lahat ng ating ginagawa isinusulat po doon. Pedro Gitbuela, ando doon lahat yung mga ginawa niya. Amen? Butch Garcia, ando doon po lahat yung mga ginawa ko. Na? Ray Garcia, ando doon po lahat. Chloe Mercado, ando doon lahat. Na? Arlene Rivera, ando doon lahat. Yan ang sabi. According to our works. Sa madaling sabi, ang ating Panginoon, meron po siya pagtatala o sabihin na natin isang bookkeeping na lahat ng istorya ng bawat tao sa mundong ito ay nakasulat doon sa mga aklat. Amen? Sa ibig sabihin, kapag ang pangalan mo ay nandoon sa aklat o sa mga aklat, wala ang pangalan mo doon sa aklat. Tama? Amen? Bakit? Kasi sa aklat ng buhay eh. Yung isa, mga kapatid, na yung mga aklat yan, na kung saan nakasulat ang pangalan ng mga taong makasalanan na nagbabayad ng kanilang kasalanan at ang kabayaran niya ay kamatayan. So, aklat ng patay yung isa. Okay. Now, kaya darating ang araw, mga kapatid, one day, God will set up a day na everybody, all of us, will stand face to face sa ating Panginoon. Kaya nga meron tayo awitin na face to face with Christ, my Savior. Merong isang araw, darating, hindi ko po alam kung kailan yan, lahat ng tao, small and great, ay haharap sa ating Panginoon. At ang Panginoon, bubuksan niya ang mga aklat. Bubuksan ng Panginoon ang mga aklat. At diyan sa mga aklat na yan, tayo po ay ma-judge, yan ang sabi. Sa papanong paraan. Una po ito, God will judge you for the things you should have done, but you did not do it. Yan ang una. I-judge ka ng Panginoon for the things na dapat ginawa mo, pero hindi mo ginawa. Amen? Naunawaan niyo po ba? Ibig sabihin, may mga tama dapat tayong ginagawa, pero hindi natin ginagawa. I-judge tayo ng Panginoon yan. Kung alam mong tama, dapat ginagawa mo. Amen? Oh. Tama po bang maging mabait? Tama po ba? Ba't siya bahay pa?
Tama po ba magsabi ng katotohanan? Tama po ba? Eh, ba't sinungaling ka? Amen? Dapat po ba magpatawad kayo sa inyo sa kasalanan ng ibang nagawa sa inyo? Eh, bakit ang gano'n hindi ka ba nagpapatawad? Sa madaling sabi, mga kapatid, yan, yung mga ilang bagay na dapat ginagawa mo, pero hindi natin ginagawa. And that thing will be written in the books. Pero sabi, nakasulat yan doon sa mga aklat. Na, at i-judge tayo, Panginoon, sa mga ginagawa po natin. O yung dapat ginagawa natin, pero hindi po natin ginagawa. Amen? Parang naglalakad ka, nakakita ka ng gripo, tulo ng tulo. Dahil may gumamit, di siguro pinatay. Sabi mo gano'n, ay, yung gripo, tulo ng tulo, sayang naman yung tubig. Alam mo mali, alam mo sayang, pero ang tanong, pinatay mo ba? Mayroon lang tumulo. Amen? Sabi sabihin, meron kang dapat na ginagawa, kaya lang, hindi mo ginagawa. At haharap ka sa Panginoon sa mga ganyan. Yan po ang napakalungkot, mga kapatid. Kaya sabi sa James chapter 4 verse 17, tignan niyo po James 4:17. Natin yan. James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Ano sabi ng Panginoon? Alam mong tama, pero hindi mo ginagawa. Ano daw yun? Kasalanan. Kasalanan po yan, mga kapatid. Kaya isang Bible Baptist member ng Marilao, dapat may dalang Biblia. Opo. Tama ba yun? Pag hindi mo ginawa, ano sabi dito? O, kasalanan. Alam niyo po ako ang Bible na iiwan. Ang Bible iniiwan, siyempre I doubt na kung yun ay nababasa. Amen? Amen? Kung yung bibit-bitin mo na lang hindi mo magawa, basahin mo pa kaya? Amen? Kaya ang tanong, tama ba magbasa ng Biblia? Tama! Pag hindi mo ginawa, kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo po ay huhusgahan ng Panginoon sa mga bagay-bagay na dapat na ginagawa natin, pero hindi natin ginagawa. Opo. Kaya minsan mga kapatid, alam niyo po, pati ang pagsamba natin sa Panginoon, sinusukat natin eh. Para magkang, di ba? Isang takal sa iyo, sumobra yung takal, kalusin natin. Parang ganun eh. Parang siya sabi, ay, nag-church man na ako ngayon, siguro sa Sunday, hindi muna. Na every other Sunday na lang ako mag-church. Kaya lang tanong, tama ba yan? Tama ba na tayo dapat lagi mong sumasamba sa Panginoon? Tama! Pero ang tanong, pag hindi natin ginawa ang tama, ay kasalanan. Amen? Alam niyo po mga kapatid, now listen. Gaano ba kahalaga ang church? Ito po, simple lang na maliwanag. Gaano kahalaga ang church? Ibinigay ni Kristo ang buhay niya doon. He purchased the church with His own blood. Ang tanong, kay Kristo ba mahalaga ang church? Binuhos niya po ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa church. Kung kay Kristo ay napakahalaga, tapos tayo every other Sunday na lang ako aatin. O hindi kaya tama na siguro once every month. Amen? Then,
mag-e-expect ka ng mga blessings sa Diyos at pag hindi ka nabigyan, masama loob mo? Aba, huwag naman ganoon. Amen? Para magang tinatakal lang natin tinitipid ba natin pag may sobrang oras sa Panginoon? Tayo nga, yung tirang pagkain, ayaw nyo nang kainin Alam niyo po ba yung pritong tilapia? Gusto ko po yan pagbago prito. Pero pag lumamig na, ayaw mo na. Ewan ko na, baka yung iba sa inyo, kahit, kasi, baka iba sa inyo kasi tirador ng kanin lamig Walang pili-pili Pero para sa akin, parang mas masarap siyang kainin pagbago prito, kasi pati tinik nangunguyak mo Pag malamig na siya, matitinik ka na. Di ba? Kung tayo nga ayaw kumain ng tira-tire, di ba? Ayaw natin ng mga leftovers, mga kapatid. Nakakain ka sa buffet. Pag sinabing gano'n, you will pay 50% ng leftovers. Di ba gano'n yung mga eat all you can? Ayaw nila ng leftover. Tapos eto po tayo, mga kapatid. Ang ibibigay natin panahon sa ating Panginoon, leftovers. Tira-tira. Pag wala po akong gagawin, sasamba ako. Pag wala ako masyadong ginagawa, hindi ako busy, mananalangin ako. Pag libre ang oras ko, magsasalwining ako. Ganun po ba, mga kapatid? Kaya i-judge tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na dapat ginagawa natin, pero hindi natin ginagawa. Amen? Amen? Nakasulat po yan sa mga aklat. Pangalawa, tignan natin yung pangalawa. God will judge you for the things you ought not to have done will be in those books. Ito naman, mga kapatid, kabaligtaran. Yung mga dapat na hindi mo naman ginagawa, yun naman yung ginawa. Amen? Dapat hindi ka gagawa ng kasalanan, yun ang ginawa mo. Na alam mo na mali ang isang bagay na gagawin mo, itinuloy mo pa rin. Di ba, amen? Kaya yan po ang malungkot, mga kapatid. Tingnan niyo po dito, sa Matthew chapter 12, verse 36. Matthew 12:36. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Now, doon sa ating pong God will judge you for the things you ought not to do, God will judge your words sa judgment day. Yung mga salita mo, yan mga salita mo na yan, mga kapatid, idle words, sabing gano'n, sabihin yung mga salitang hindi mo dapat sinasabi. Di ba sa atin, palang salita, hindi nawawala mura. Mura dito, mura doon. Sabi gano'n, sige lang, i-judge siya ng Panginoon. Ano nga sabi ng Bible, mga kapatid? From the abundance of the heart, the mouth is speaketh. Ibig sabihin, kung ano ang nalaman ng iyong puso, lumalabas sa bibig mo yan Lalabas sa bibig. Kaya yung mga salita mo po, na wala namang kabuluhan, yung mga salita na hindi mo sinasabi, at yan po ang lumalabas sa iyong bibig, then one day, God will judge those words. Ano po? Yung mga walang kabuluhan na mga salita, chismis. Amen? Yung mga chismoso. Alam niyo po, ang rule na dapat niyo pong matutunan, kung wala kang masasabing maganda sa kapwa mo, you better shut your mouth. Amen? Kung wala ka rin lang magandang masasabi sa kapwa mo, sarado mo na lang bibig mo. Kasi yung mga madudula sa bibig, yung mga tao, puro pangit ang sinasabi.
sinabihan mo ba ng pangit ang iyong kapwa, maganda ka ba? Lagi mo sasabihin, babatoy mo ng putik yan, babatoy. Bato ka ng bato ng putik sa kanila, hindi mo alam, pati kamay mo na puputikan. Amen? Idle words. Imbis na mga salita ng Diyos ang pinagkikwentuhan natin, kung ano-ano napapagkwentuhan. Amen? Na? Kaya mga kapatid, tignan niya, kung ikay nakikialam sa buhay ng may buhay at hindi ka rin lang nakakatulong, tumahimik ka na lang. Wala ka rin naman nakikitulong. Ang ingay mo lang eh. Masakit lang sa tenga eh. Oh, merong mga anak ngayon, kung makasagot sa magulang, gano'n na lang. Para bagang yung magulang ang may utang na loob sa kanilang mga anak. Ang baka anak ka ng nanay mo pag ganyan ka. Amen? Di ba? Pag umuwi ng ating gabi na, anak, ba't ka naman ginatbi? Ay, sasabat, buti nga ako, umuwi pa eh. Hindi ba umuwi ng gabi? Sasabat ka, meron naman po pa naman, may po pa naman. Buti nga ako, umuwi pa eh. Eh, pagkano pa rin? Di ba? Kaya idle words, mga kapatid, na yan po, i-judge tayo ng Panginoon sa mga ganyan. Ano ba po? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear. Tingnan niyo po, hindi yung appear na gano'n yan, Kala niyo yung appear, hindi po. Sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he had done, whether it be good or bad. Ano po ang sinasabi po rito sa atin, mga kapatid? Sinasabi po sa atin dito, lahat ng ginawa natin, mabuti o masama, haharapin natin yan sa Panginoon. Amen. Amen. Isipin niyo po, mabuti at masama. Ibig sabihin, kung alam mo mabuti yung ginawa mo, medyo hindi ka po natitense pagharap sa Panginoon. Paano kung masama? Tay kang bata ka. Diba? Kaya mga kapatid, alam niyo po, minsan akala natin marami tayong mga nagagawa na walang nakakaalam. Sundan po natin yung pangatlo. Let us see. The secret things will be there. Tingnan po natin dito sa Romans chapter 2 verse number 16. Romans 2:16. In the day when God shall judge, tingnan niyo ba, the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ano sabi yan? The secret of men. Sikreto ng mga tao. Napunahin niyo po yung talata. Ano sabi niya? Kanino sikreto? Kanino sikreto? Ng mga anghel? Sikreto ng tao. Ibig sabihin, sa tao, pwede natin isikreto. Pero ang tanong, sa Diyos ba pwede isikreto? Hindi. Diba? Pwede mo isikreto kung sino ka, kung ano ka, kung ano ang mga ginawa mo, kung ano iniisip mo, kung ano yung nakaraan mo, kung ano pa yung mga gagawin mo ba. Pwede mo lahat, isikreto yan. Pero sinasabi po ng banal na kasulatan dito po, sa araw na iyan, lahat ng sikreto ng mga tao ay ibubunyag ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ang sikreto, pag nabisto, nakakaya.
Nakakahiya, mga kapatid. Ha? At sa araw na yan, sinasabi ng Panginoon, be sure your sin will find you out. Alam niya mga sinungaling, nauhuli din siya sa kanyang kasinungalingan. Ha? Ang mga sinungaling po, nauhuli din sa kanyang kasinungalingan. Parang isda yan. Ang isda nabibingwit sa bibig. Nakikita naman kayo ng isda nabingwit sa buntot. Sa buntot nahuli. Nalagi sa bibig, di ba? Amen? Sabi, sinungaling na tao, sa sarili niyang salita ang magpapahamak sa kanya. Ano niya ang problema sa sinungaling na tao? Pag ikaw'y laging nagsisinungaling, makakalimutan mo yung unang sinabi mo. Makakalimutan mo yan sa dami at iba-ibang statement na sinasabi mo. Makakalimutan mo yung nauna Na? Kaya lahat ng mga yan, yes, sikreto po natin mga kapatid, lahat ng mga iyan ay haharapin natin sa ating Panginoon. Kaya secret of man will be known by God, and on that day of judgment, lahat po na yan i-reveal. Kaya mga kapatid, alam ng Panginoon yung ginawa mo. Sikreto ka ba? Alam ng Panginoon yung ginawa mo ng boyfriend nyo. Amen. Alam ng Panginoon anong ginawa nyo ng sekretarya mo. Dalawang klase daw na sekretary. Yung una, yung sekretary sasabi, good morning, sir. Yung pangalawang klase ng sekretary, morning na po, sir. Amen? Amen? Alam ng Panginoon ang ginawa mo sa bubungan. Ano ba ang ginagawa mo sa bubungan? Amen? Alam ng Panginoon ang ginawa mo nung ikaw ay kumukuha ng examination. Bakit po? The secrets of men will be revealed on that day. Amen? Ibig sabihin, yung mga dapat hindi mo ginawa, yun ang iyong nagawa. At yung mga dapat na iyong ginagawa, yun naman ang hindi mo magawa-gawa. Na lahat ng mga yan ay nakatala doon sa mga aklat. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? Sa ibig sabihin, ilan sa atin ang guilty na sa mga yun? Sa ibig sabihin, kung tayo yun, ang pangalan natin ay nakasulat doon sa mga aklat. Amen? Amen? Alam ng Panginoon kung ano yung pinanonood mo sa iyong DVD na walang sound. Ewan ko kung bakit mo pinapatay ang sound. At laging hawak mo ang remote control. Amen? Na nag-iisa ka sa kwarto. Ba't ka nanonood ng walang salita? Sabihin, wala kang pakialam doon sa salita. Ang pinapakailaman mo lang kung ano yung nakikita mo. Alam ng Panginoon lahat yan. Amen? Nasaan yung pangalan ng mga gumagawa noon? Sa mga aklat. Sa mga aklat. Pangatlo, tignan po natin. Pangatlo,
one who has been saved by grace will not be judged by his works and sins recorded. Tingnan niyo po. Sabi nga, yung ating mga pangalan nandun sa mga aklat. Bakit? Kasi nga, tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Okay. Now, dito po, hindi na rin tayo i-judge. Tignan po natin dito sa Romans chapter 8, verse number 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, saan ba nakatala ang ating pangalan? Sa mga aklat. Ngayon, ang gusto po natin, mawala yung pangalan natin sa aklat at mapunta yung pangalan natin sa aklat na nag-iisa na yun ang aklat ng buhay. Paano rin mangyayari yan? Mangyayari lamang po yan, mga kapatid, na pag tayo dapat ay nakikristo. Nakapag niyo po? Si Kristo lamang ang pwedeng mag-alis ng ating pangalan sa mga aklat at ilipat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hindi po sa pamamagitan ng iyong pagiging mabait. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa mo. Kasi hindi araw-araw mabuti ka eh. Ngayon, mabait ka, bukas salbahe ka na uli. Ngayon, mag-alam ka, maya-maya lang, bastos ka na uli. So, hindi natin kaya alisin yung pangalan natin sa mga aklat at ilipat sa aklat ng buhay. Ang sabi sa talatang ito, mga kapatid, ay si Kristo Jesus lamang. Isa pang talata. Romans 10:13. For whosoever, tignan niyo po, shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Sino ang tinutukoy ng Lord dyan? Si Kristo Jesus. Siya lamang po. Tumawag ka sa kanyang pangalan, ikaw ay maliligtas. Anong sabi doon sa Romans 8:1 natin? There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ano po ang dapat natin gawin? Tumawag kay Jesus na siya ay pumasok sa ating puso. Tumawag kay Jesus na tayo ay kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. At pag yan ay nagawa natin, ang gagawin naman ng Panginoon sa atin, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At yung pangalan natin na nasa mga aklat, ililipat niya na ngayon dito sa aklat. At yan po ang aklat ng buhay. Ibig sabihin, ang mga pangalan na nasa aklat ng buhay, yan ang mga pangalan na na kay Kristo Jesus. Amen? Ngayon, ang tanong ay ito, nasaan ang pangalan mo? Tiyak nasa aklat o mga aklat. Na? Paano? Ahayaan mo na lang ba doon yun? Tignan natin kung ano ang mangyayari doon sa mga aklat. Balikan po natin yung Revelation chapter 20. Sabi po rito, mga kapatid, sa verse 12. Ulitin natin yan. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And death were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Okay. And the sea gave up the dead. Lahat ng mga nalunod, yung mga nalunod doon sa Yolanda, kasama po sila dyan, and which were in it. And death, and hell delivered up the dead which is in them, and they were judged every man according to their works. Okay. And death and hell were cast into the lake of fire. Dagat-dagat ang apoy. Ibig sabihin na yung impyerno ay lugar na po ng paghihirap, pero yung impyerno ay pinalaki at tinawag ng Biblia ang dagat-dagat ang apoy. Amen. Okay. Ano sabi dyan? This is the second death. Verse 15. Ito po ang gusto ko niyo makita. And whosoever
was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen? Nasaan ang pangalan natin? Nasa mga aklat. Ibig sabihin, dahil tayo'y makasalanan, wala ang pangalan natin sa aklat. Naroon siya sa mga aklat. Ano lang ang gagawin sa mga pangalan na wala doon sa Book of Life? Itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, ibig sabihin, dahil tayo'y makasalanan, papunta lahat tayo sa dagat-dagatang apoy. Pero may sinabi nito sa ating talata kanina sa Romans 8:1, ang sino man, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At sabi po doon sa 13 pa rin, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Masisave po tayo, maliligtas tayo sa dagat-dagat ng apoy kung tayo po ay tatawag kay Kristo, kung tayo po ay tatanggap kay Kristo, kung tayo po ay hihingi ng kapatawaran kay Kristo. At pag yan ang ginawa mo, mula sa pangalan, yung pangalan mo mula sa mga aklat, inilipat ng Panginoon sa aklat ng buhay. Amen. Kaya ang tanong, nasaan ngayon ang pangalan mo? Kung hindi mo pa natitiyak na nasa aklat ng buhay, tiyakin mo ngayon. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Amen? At sa mga tumanggap na kay Kristo, huwag naman natin dapat na gawin yung mga hindi dapat natin ginagawa. At dapat natin namang gawin yung mga dapat na ginagawa ng isang anak ni Kristo. Tayo po natin tumayo. Tumayo po tayo. Yung po yung mga ulo pikit nyo yung mga mata. Ako po'y mananalangin. Mapagpala ng Diyos. Kami po'y nagpapasalamat muli sa mga talatang aming nabasa. Dalangin namin, Panginoon, hinihiling ang pagkilos ng banal na Espiritu mo po sa aming pong kalagitnaan sa mga oras sa ito. Panginoon, naway, kung meron man po sa aming kalagitnaan niya na hindi niya pa natitiyak kung nasa yung kanya pong pangalan, naway, Panginoon, kausapin mo po siya ngayon. Tiyakin niya po ito na ang kanyang pangalan mula daw sa mga aklat ay malipat doon sa aklat ng buhay. At yan ay pwede niyang gawin kung siya ay magpapakumbaba sa inyo po ngayon. Hihingi ng kapatawaran ang kanyang kasalanan at bubuksan ang pintuan ng kanyang puso at anyayahan si Kristo sa kanyang buhay. Kaya Panginoon, dalangin ko po, kausapin mo po siya. At naway Panginoon, hamunin mo po na patuloy din ang inyo po mga anak. Kami po ay haharap din sa inyo po. Doon sa judgment seat of Christ, natitignan ang mga nagawa po namin. Kung ito po ay tunay, o ito po ay hindi tunay. Kaya Panginoon, dalangin ko po ang panyaya, kilusin po po ang puso ng bawat isa ngayon. Ito nga po Panginoon ay aming iniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo